Sa kabila nga po ng pagkakabaon ng Minnesota Timberwolves sa 0-1 sa West Finals laban sa OKC Thunder, hindi pa rin naman nahuli ang lahat dahil maaari pa rin naman nga nilang matabla ang serye sa 1-1 kapag naipanalo nila ang Game 2 na gaganapin muli sa home court ng OKC. Napatunayan ng team na kaya nilang sabayan ang opensa ng Thunder, katulad nga po ng nangyari sa umpisa ng Game 1. Kaso, malaki ang problema nila ngayon pagdating sa depensa since wala nga silang nahanap o nabubuo na bagong defensive game plan para kay Shai Gilgeous-Alexander para mapigilan itong hindi makapunta sa free throw. Ginamit rin naman ni Coach Chris Finch ang lahat sa Game 1 para mapigilan ito, ngunit sa tuwing nadidikit nga siya sa mga player ng Wolves, bigla-bigla nga itong tumutumba at tumatawag ang mga referee ng foul. Kaya hirap nga sila ngayon kung papaano nila babantayan ito sa Game 2. Samantala, kinumpirma ng Dallas Mavericks, plano nga po nilang gawing available si Daniel Gafford sa trade since ayaw na rin naman nga nila itong bigyan ng mas malaking kontrata. At sa pagkalat ng ganyang klaseng balita, inamin na rin naman na Rob Pelinka na hindi nga po nila palalampasin ang pagkakataong makuha si Gafford mula sa Dallas, gayong balak nga nila itong itandem muli sa reunion kay Luka Doncic. At ayon sa isang insider, meron nga pong nakahandang package ang Lakers na may pang-o-offer sa Dallas lalo kay Gafford. Ito ay sina Dalton Knecht, Gabe Vincent at Shake Milton. Alam rin naman ng Lakers na nangangailangan ng Dallas ngayon ng bagong gwardya na papalit kay Kyrie Irving. Kaya siguradong hindi nito tatanggihan ang i-offer nila bilang kapalit ni Gafford. Mismong si Daniel Gafford nang nagsabi gusto niya muling makasama si Luka Doncic sa iisang team. Kaya malaki ang posibilidad na maging smooth ang transaction ngayong off-season. Sa kabilang banda, isa nga po mga idol ang New York Knicks sa mga gumulat na team ngayong off-season dahil hindi akalain ng mga fans at analysts na kaya nilang talunin ang defending champ sa second round. Kung inyong ang matatandaan, hindi rin naman kalakasan ng Knicks sa regular season kung saan hirap nga silang matalo o hirap nga silang manalo laban sa mga lehitimong contender. Kaya hindi na nakapagtataka bakit marami ang nagulat nang ma-upset nila ang Celtics. Ngunit makalipas ang ilang games nila laban sa Boston, mukhang bumabalik na naman ang sakit ng Knicks ngayon, lalo sa serye laban sa Indiana Pacers. In fact, hirap na naman silang makagawa ng opensa at makascore sa fourth quarter na rason bakit sila nag-choke sa Game 1 ng East Finals. Kaya mukhang kailangan ng Knicks gumawa agad ng adjustment sa kanilang game plan dahil kung hindi gagawin at paulit-ulit lamang silang tatalunin ng Pacers sa mga susunod nilang laro kapag nagkataon na hindi sila gumawa ng bagong game plan. Anong masasabi nyo dito mga idol?